Alam nyo ba kung paano magtanim ng sili at sal o peppers? Hello mga ka-agri! In this video, tuturo ko po sa inyo yung 6 simple steps. Coming up! Abangan nyo po yung pang-anim, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang pag-pruning natin ng mga sili. Step number 1 ay seed selection. Kailangan po natin pumili ng mga variety na itatanim po natin. Tandaan po natin may mga variety na pang highland o malalamig na lugar at may mga variety rin na pang lowland o mainit na lugar. So kailangan po alamin niyo kung anong suitable dun sa inyong lugar. Yun po yung piliin yung itanim. Ito po yung madalas na nakikita natin sa palengke, yung ganitong klase ng peppers, yung medyo patulis. So yan po yung pwede natin itanim dito sa lowland. Yung napili ko pong itanim ay Emperor F1. So F1 ibig sabihin hybrid po yung ating itatanim. So kapag ka nagbunga ito, hindi tayo makakakuha ng pantanim kasi iiba po yung itsura ng mga bunga kapag ka kinunan natin ng seeds yung tinanim natin. Possible hindi magbunga, pwedeng mas maliliit or iba na yung itsura ng ibubunga ng susunod na generation. Step number 2, yung paghahandaan natin ng lupang pagpupunlaan. Ang ginagamit ko pong punlaan, yung merong ipa ng palay, sinunog na ipa, compost at dumi ng bulate. Tandaan po natin, during sowing o pagpupunla, kailangan po malambot po yung medium na gagamitin natin. Kasi po kung matigas, tulad po nito, makikita nyo, mahihirapan pong lumabas yung seeds. As much as possible, kailangan po malambot yung lupa. Kaya po yung ibang mga farmer, bumibili pa sila ng sowing mix. Yung iba po talagang ginagastusan pa nila yung sowing medium na ginagamit nila para maganda yung tubo ng kanilang mga punla. Kung ginagawa nyo lang po yung mga lupang pagpupunlaan, kailangan po natin siya i-disinfect kasi yung mga seedlings medyo sensitive at madali po siyang masira ng mga bad bacteria. So pwede natin ma-disinfect yung ating sowing mix sa pamamagitan po ng pag-spray ng hydrogen peroxide. Pwede rin natin isangag yung lupa na pagpupunlaan. Pwede rin po natin buhusan ng mainit na tubig. Third step ay yung pagpupunla. Pwede po tayong gumamit ng mga seedling tray, pwede po yung disposable cups or plastic, or pwede rin yung mga container, ibubudbud lang natin yung seeds. Pero ipapractice natin ngayon ay isa-isa. Yung ginawa ko po dito, ito kamatis to eh. Itong ginawa ko dito sa seedling tray, magkakatabi po sila. So mahihirapan kayong i-separate yung mga seedlings pag medyo malalaki na. So kung kayo po ay beginner pa lang or nahihirapan kayo mag-separate ng mga punla, mas maganda po isa-isa yung pagtatanim natin bawat cell. So ngayon ang gagamitin natin na punlaan itong nasa cup. So magbubutas lang po tayo ng maliit tapos ihuhulog natin yung seeds dyan. Yan. Para hindi po kayo mahirapan, isa-isa lang po yung ilalagay natin para pag tumubo, ganito po yung kanyang itsura. Hindi na natin siya kailangan pang i-separate. Huwag nyo pong kalimutan na diligan yung tinanim natin. Kailangan po kasi ng mga buto ng moisture para mag-germinate. Yan, para mag-crack po siya. Step number 4 ay transplant. So, kailan ba natin pwedeng i-transplant yung ating mga punlang seedlings? So, yung iba po nagpupunla around mga 4 pa lang yung true leaves. Yung true leaves, yung dahon po after ng unang 2 dahon. So, ito yung unang tutubo, ang tawag po dyan cotyledon. Then yung kasunod niyan, yan po yung true leaves o yung totoong dahon ng ating tanim. So yung iba nagbibilang lang ng 4. So kapag more than 4 na, tinatransplant na po nila. Pero ako, pinapractice ko po, pinapaabot ko siya ng 1 buwan dito sa mga cups bago ko po siya tinatransplant para mas matibay na yung mga stem ng aking mga punla. Kasi minsan, pagka tinatransplant natin ng maliit pa, medyo malambot po yung kanyang stem. Meron po mga peste at insekto na kumakain. Kaya minsan napuputol na lang yung mga seedlings. So para sigurado ako na lalaki yung mga seedlings, hinihintay ko po na tumibay at tumigas itong mga katawan ng mga punla. Then ang maganda po sa pagtatanim sa cups, mas madali po natin maalis yung mga seedlings. Itataktak lang natin, mahuhugot na natin kasama yung lupa. Mas less po yung stress during pagtatransplant o yung tinatawag nating transfer shock. Tip number 5 ay fertilizer. Itong mga tanim, meron po silang 2 stages. Yung vegetative stage
kung saan magmula po dun sa pag-germinate ng seeds hanggang sa bago siya magbulaklak. Yan yung vegetative stage. Kailangan ng halaman dyan ng mataas sa nitrogen and phosphorus. So nitrogen, kailangan niya para gumanda yung dahon, mabilis siyang lumaki. Then phosphorus para sa root development. Pag nagsimula na po siyang magbulaklak, papunta na po siya sa flowering and fruiting stage. Dito naman, mas mangailangan siya ng mataas sa potassium. Yan po yung pampabulaklak tsaka pampabunga. Dito po sa mga seedlings, nag-a-apply na ako ng fermented plant juice, yung ginawa natin nakaraan. Sinasamahan ko rin po ng OHN para meron siyang immune booster, panlaban na rin po sa mga sakit at sa mga peste. Then sinasamahan ko rin po ng calcium para maliit pa lang matibay na yung ating mga tanim, may resistance siya sa mga diseases. Sa mga nagbubulaklak at nagbubunga na, nagbibigay po ako ng mataas sa potassium tulad ng fermented fruit juice. Yan, gawa po sa mga prutas. Tapos, pwede rin yung ating swamp fertilizer. Yan na rin po yung pinangdidilig ko sa mga tanim. Ito na rin po yung pinangdidilig ko sa mga flowering and fruiting stage. Yung ating swamp fertilizer. Yan, so far ang dami niya pong mga bunga. Ayan, pati mga bagong sibol na mga bulaklak. Yung pang-anim ay pruning. Ito po papakita ko sa inyo yung difference ng tinappings tsaka hindi tinappings. Etong sili na to, hinayaan namin na magpatuloy yung kanyang talbos. Kung mapapansin nyo po, dire-diretso yung kanyang pagtubo. Wala siya masyadong sanga. Hindi tulad dito sa isa na pinutol namin yung talbos nung meron na siyang 10 dahon. Tapos nagsanga siya na nagsanga. Kaya medyo malago itong sili na to kumpara dito sa isa. Ito naman po yung isang paraan din ng pagpupruning. Pag nakita nyo na po na lumabas yung bunga ng tanim na sili, lahat po ng dahon at sanga pababa, kailangan po natin siyang alisin. Yung isang klase naman ng pagpruning, kung makikita nyo po kung saan siya nagkaroon ng junction or saan siya nagsanga, tulad po dito, lahat po ng side shoots aalisin natin. So tulad dito, babawasan natin siya ng sanga. Dito po nagsanga. So lahat ng tutubo dyan pababa, kailangan natin siyang alisin. Ito. Yan. So prune lang natin siya lahat. Yan. So nakakatulong po yung ganitong proseso para makapenetrate yung sunlight, yung hangin, mabilis pong matuyo yung surface para hindi siya pamahayan ng mga fungus. Then yung concentration po ng growth ng tanim nating sili dito sa dulo, hindi po dun sa lower part. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!